Bumili ng mahigit 2,000 kalabaw ang ating gobyerno mula sa Brazil. Isa daw yon sa mga hakbang para punan ang malaking kakulangan natin sa supply ng gatas ng kalabaw. Ang problema, ilan sa mga inangkat na kalabaw ay napag-alamang na-expose ika nga sa foot and mouth disease o FMD virus. Pero giit naman ng Department of Agriculture, walang FMD ang mga tinatawag na Brazilian buffalo. Narito ang special report ni Deo Bugawisan. Ang mga boteng ito, malilibot ang Mindanao pero hindi naaabot ng Visayas o Luzon. Paano ba naman kasi niwala pang 1% ang mapipiga mula sa ating dairy producers para tugunan ang kabuuang pangangailangan sa gatas ng mga Pinoy? Noong isang taon, mahigit 1 bilyong litro ng gatas ang kinailangan nating angkatin. Halos $100 milyong din ang perang inilabas ng bansa dahil dito. Kaya para kahit papaano'y mapuna ng kakulangan, inilunsad ng Philippine Carabao Center o PCC ang Dairy Fast Track Program noong 2007. Sa ilalim ng programa, nagpapamigay ang PCC ng mga kalabaw sa mga piling magsasaka para mag-produce ng gatas. Mula 2007, halos 6,000 kalabaw na ang pinagkakatiwala sa mga magsasaka. Enero nitong taon, mahigit 2,000 kalabaw pa ang binili ng Pilipinas sa Brazil sa halagang 200,000 piso kada ulo. Pero ang mga dairy farmer lang na gaya ni Aling Belinda ang masaya. Meron po kaming gatas na inaani araw-araw. Yun po yung nagiging pantagoy namin sa pag-aaral ng mga anak namin, sa mga basic needs namin. Sa mahigit 2,000 Brazilian buffaloes kasi na iniangkat, mahigit 700 pa lang ang naipapamahagi. Lingid sa kaalaman ng mga magsasakang di pa nabibiyayaan ng kalabaw, 9 na buwan nang naka-quarantine ng mga imported Brazilian buffalo sa isang farm dito sa San Jose, Nueva Ecija. They're still on quarantine, waiting for the go signal from the BAI. Nang suriin kasi ang mga ito ng Bureau of Animal Industry o BAI, 4 ang nagpositibo sa NSP ELISA test na isinasagawa para matukoy kung may foot and mouth disease ang isang hayop. Ibig sabihin nito, na-expose na sa FMD virus ang mga kalabaw. Sa second round ng pagsusuri, nadagdagan pa ito ng 83. Ang National Advisory Committee on Animal Disease Control and Emergency agad nagpayo sa Department of Agriculture na ipapatay ang mga kalabaw. Paliwanag naman ng Department of Agriculture, may sertifikasyon naman daw na FMD-free ang mga Brazilian buffalo bago na iangkat ang mga ito sa Pilipinas. Kaya ang nauna ng ipinamahaging Brazilian buffaloes, ligtas daw kaya't walang dapat ipangamba. They were also retested after 180 days and it turned out to be also negative. Pero diskumpiyado si Dr. Benjamin Albarese, espesyalista sa FMD. Kahit pa raw negative sa test ng mga natitirang Brazilian buffalo, carrier pa rin daw ang mga ito ng FMD virus. In a herd, that virus will be there up to 26 years. It's best to destroy all those animals. To me, that is an FMD outbreak. Without the clinical sign, we can say na there's no infection. Could be a result nung vaccination. And those positive are no longer here. Deo Bugawisan, nakatutok 24 oras. Pinapatay na ng Department of Agriculture ang halos 70 kalabaw mula sa Brazil na nagpositibo sa test para sa foot and mouth disease. Pero paglilinaw ng ahensya, itinuturing lamang nilang false positive ang resulta. Nakatutok si Lay Alves. Sa kabila ng pagpositibo ng 87 buffalo o kalabaw na inangkat mula sa Brazil sa 2 test para sa foot and mouth disease, paglilinaw ng Department of Agriculture, masasabing nag-false positive lang ang mga ito. Yung mga nag-react sa NSP ELISA ay pwedeng nag-react as a result of, remember these are antibodies. Ang sinasabi ng OIE ay ang NSP ELISA could react as a result of exposure to the virus at the same time, or maybe it can react as a result of repeated vaccination. At dahil na rin sa panawagan ng mga nasa swine at cattle industry, napilitan daw ang DA na ipa-exterminate o ipapatay ang 87 kalabaw na nagpositibo sa test. Halos 20 million pesos ang halaga ng mga kalabaw na ipinapatay o 200,000 pesos kada ulo. Kaya po in-exterminate, yun din po ang kahilingan ng mga grupo ng swine industry by that time. Masyado pong maliit compared po natin sa nakataya sa industriya sa kasalukuyan. Ilang bilyon po ito na nandiyan. Sumailalim sa 2 test ang mga pinapatay na kalabaw, pero kailangan ng pangatlong confirmatory test para matiyak kung talagang may FMD o wala ang mga ito.
Hindi na nagawa ng Bureau of Animal Industry o BAI ang pangatlong test. Sabi ng OIE o World Organization for Animal Health, responsibilidad ito ng Pilipinas. To prove that the NSP ELISA positive is not due to infection, it has really to conduct several investigations to look at if the animals has been exposed to a previous outbreak or had been exposed to animals who are carrying the virus itself. Nangako ang DA na isa sa ilalim ang mga natitirang 1,207 na kalabaw sa pangatlong test para makatiyak na wala ngang FMD ang mga ito. Nakakwarantina ang mga ito sa Nueva Ecija. Kahapon po ay nagpalabas pa po ako ng order na sige, dahil we have to maintain yung magandang relationship na ngayon po ng pamahalaan, ng Department of Agriculture at saka po pribadong sector na siya naman po ang pinakamalaki antaya dito sa swine industry. For the last time, ipat-check ulit natin. Bunsod ng issue, nagpa siya ang DA na hindi na sila mag-aangkat ng mga vaccinated buffaloes. Tiwala pa rin daw ang pamahalaan na makukuha ng bansa ang FMD-free status with no vaccination bago magtapos ang taon. Malaking bagay daw ito para sa swine at cattle industry dahil kapag may ganitong certification na, pwede nang mag-export ng karne ang Pilipinas sa ibang bansa. Lea Alves, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Kung todo na pag-iensayo ni pambansang kamao Congressman Manny Pacquiao para sa laban nila ni Antonio Margarito, todo na rin ang paghahanda ni Zyrene Parsad sa pagkanta ng Lupang Hinirang. Humingi pa nga siya ng tips kay Maestro Ryan Cayabyab. Yan ang chika ni Nelson Canlas, exclusive. Kahit palalim na ang gabi, hinintay ni Zyrene Parsad matapos ang rehearsal ni Ryan Cayabyab. Sa busy schedule kasi ni Mr. C, ito lang ang oras para maka-one-on-one niya ang singer. Nasaksihan ng GMA News ang pagkikita ng dalawa. Nang hingi ng tips si Zyrene sa maestro kung paano niya kakantahin ng tama ang pambansang awit ng Pilipinas sa laban ni Manny Pacquiao at Antonio Margarito sa Dallas, Texas. Ang rekomendasyon ni Mr. C. That's the slowest. 1 minute exact. 1 minute. At 96. Gumamit ng metronome. Ito raw ang maglalagay sa bilis ng pagkanta sa tamang sukat ayon sa batas. 55, there are 96 beats in the Bayang Magiliw. When you say 96, that's 96 beats per minute. Yes, kasi palagi ko napapakinggan yun eh. Siguro pag yung metronome. At ang isang pinakaimportanteng payong ibinigay ng maestro kay Zyrene, awitin ng pambansang awit na tila isang love song para sa ating bansa. Pero dapat hindi lalampas o magkukulang sa tamang sukat. Hindi naman sinasabi na kakantahin mo siya ng super parang staccato yung dating, no? Pwede mo naman siyang kantahin ng marubdubin. Ang resulta? Aming ligaya na pag may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo. Mas confident ka na ngayon na kantahin yun? Yes, feel the song, tapos aralin mo word per word para maramdaman mo yung kanta. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Derek Ramsey, suportado nga ba ang ex-girlfriend na si Solen Yusaf sa pagpasok niya sa showbiz? Abangan yan mamaya. At susunod, pagtama ng tsunami sa bansang Indonesia, sinabayan pa ng pagsabog ng bulkan. Dr. Vicky Bello at Hayden Co. Jr. matapos magkabalikan, susunod na ba ang kasalan? At pugitang nahulaan ang magkakampyong team sa World Cup, namatay na. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.